Naalala nyo pa ba yung baby monkey na nag-viral 6 months ago? Dahil ayaw niyang pumunta kahit saan nang wala yung plush toy niya? Siya si Punch. Inabando na siya ng sariling nanay niya pagkasilang. At nung sinubukan siyang isama sa ibang monkeys, itinaboy siya ng ibang unggoy at hindi siya tinanggap ng grupo. Kaya madalas siyang makitang mag-isa, malungkot, yakap-yakap yung orangutan plushie na parang mother niya. Pero ngayon, grabe yung plot twist ng buhay niya. Yung monkey na dating walang makasama, ngayon, madalas nang nakikitang nakikipaglaro sa mga baby at younger monkeys. Parang unti-unti siyang nagiging kuya na minsan niyang kailangan noong siya naman ang nag-iisa. Si Punch ay isang Japanese macaque sa Ichikawa City Zoo sa Japan. Ipinanganak siya noong July 26, 2025. Pero pagkatapos niyang ipinanganak, hindi siya inalagaan ng kanyang nanay. Kaya zookeepers mismo ang nagpalaki at nagpakain sa kanya. At may isa pang malaking problema. Normally, ang baby macaque ay nakakapit sa katawan ng kanyang mommy. Doon siya nakakakuha ng warmth at comfort. Usually, dito natututong kumapit ang batang unggoy. Ang problema, wala na ang mommy ni Punch. Kaya ang naisip ng mga zookeepers, bigyan siya ng malaking orangutan plush toy. At ayun, parang naging surrogate mommy siya. Doon siya kumakapit, doon siya natutulog. At kapag stress siya, diretso siya sa plushie. Noong January 2026, sinimulan siyang ipakilala sa malaking grupo ng monkey sa zoo. At dito naging heartbreaking yung kwento niya. Hindi kasi basta-basta marunong makisama si Punch. Remember, lumaki siyang kasama mostly ay mga tao at yung nag-iisang laruan niya. Samantalang yung ibang baby monkeys, simula pagkapanganak pa lang, tinuturuan na ng mami nila kung paano makipag-socialize sa ibang monkeys. Kaya minsan, lumalapit si Punch pero iniiwasan siya. Tinataboy pa at minsan sinasaktan pa. May viral video pa kung saan kinaladkad siya ng isang adult monkey pagkatapos niyang lumapit sa isang young monkey. Tapos ang ginawa ni Punch, tumakbo siya pabalik sa plushie niya at yumakap. Grabe no? Pero ayon mismo sa zoo, hindi raw ibig sabihin nito ay gusto siyang saktan ng buong troop. Part din daw ito ng pag-aaral ni Punch sa tamang monkey social rules. At surprisingly, matibay daw talaga ang loob ni Punch. Kahit mapagalitan at masaktan, susubukan niya ulit makipagkaibigan. Fast forward several months, ibang-iba na si Punch. Hindi na niya kailangan bitbitin palagi yung plush toy. Nakikipaglaro na siya sa ibang monkeys. Nakikitabi na siya sa mga adults. At nakakuha na rin siya ng grooming at affection mula sa troop. At kamakailan lang, mas lalo pang naging wholesome yung update. Ayon sa mga zookeepers, kahit daw mainit ang panahon, si Punch ay madalas ng buong araw na nakikipaglaro sa baby at mga younger monkeys. Minsan nga sa sobrang laro, bigla na lang siyang bumabagsak kasi pagod na at matutulog na lang. Para sa keepers, magandang sign iyon. Kasi ibig sabihin, komportable na siyang matulog at mag-relax sa Monkey Mountain. May lugar na siya sa grupo. At nakakatuwa pa, sa mga recent videos, parang nagiging kuya figure na rin siya sa mga mas batang monkeys. Yung dating siya yung naghahanap ng kasama, siya na yung may mga batang monkey na kalaro. Yung dating takot lumayo sa plushie, ngayon, mas busy na siyang makipagkulitan sa mga totoong unggoy. At nung mag-first birthday siya, umabot sa around 2,500 birthday messages at cards mula sa mga fans around the world ang natanggap niya. Imaginein mo, no? Yung dating monkey na literal na walang mommy na makapitan, ang pumalit, libo-libong tao na ngayon ang nagro-root for him. Kaya nga sobrang ganda ng naging journey ni Punch. Dati, plushie lang ang meron siya. Ngayon, siya na mismo ang may mga batang monkey na gustong makasama siya. Sabi nga sa isang viral description ng story niya, Punch became what he once needed. At ewan ko sa inyo, pero parang may matututunan din ang tao kay Punch. Kung gusto mo pa na mag-get pang klaseng content, dito lang yung channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.